So ayun na nga, nakasakay na ng bangka ng eroplano. Sa 9 na oras na biyahe, hindi ko alam kung anong gagawin dito. At ang sigurado lang ay may inip ako. Pero bago ko simula ng kwentong ito, hayaan niyo muna na magpakilala ako. Ako nga pala si Mr. Isang hamak na gwapo sa mata lang ng asawa ko. So ayun na nga, 9 na oras ang aking bubunuin. Sipin niyo yun, dire-diretso at walang tigil-tigil. Buti na lang kahit dito sa eroplano ay may pagkain. Ito na nga lang, ibabaling ang attention ko at ibibili na kung ano-ano ang tira sa 1,000. Meron din pala dito mga bundle ABC, mga sito, flavor apple, lemon at raspberry. So ang wala sa aking ticket, itong mga pre-ordered meals. Kaya naman ako'y takam na takam. Meron din sila dito labasan ng loob. Kaya naman kapag nahihilo ka, kuhanin mo to at ikaw ay sumubsob. At kung hindi mo nga naintindihan yung demo ng crew kanina, meron naman sila ditong manual at ikaw na lang ay magbasa. At ang iyong inip ay mawawala pa. Sa mga oras na to, talagang ako'y gutom na gutom. Kaya naman wala akong magawa kundi sa isang tabi ay maghintay. Sana lang alphabetical at depende sa surname ang bigay. Kaya naman after 5 years ay nakuha ko na ang pagkain ko. Kaya naman walang paligoy-ligoy pa ay nilantakan ko. At dahil nga medyo nakatulog naman sa biyahe, ay hindi ko na malayang paparating na kami. Kung hindi nakatulog, inip are. At ayun nga, ang eroplano ay papalanding na. Kaya naman hindi gumagalaw kasi medyo masakit sa tenga. At ito na yun, back to reality na talaga. Bago mag-resume sa trabaho ay talagang ako'y magpapahinga. Kasi sigurado ako meron pa akong hangover sa bakasyon. Buti na lang kinabukasan ay wala pa akong pasok. At salamat sa Panginoon kasi naging safe ang aming flight. At sana maging safe din dito sa Dubai. Na-feel ko nga na parang antok pa ako. Kaya naman agad akong dumaan sa nadaanang banyo. Banyo na marami at dikit-dikit na lababo. Ewan ko sa'yo. Siyempre maghihilamos para gwapo. Gwapo sa mata ng asawa ko. After ko nga maghilamos ay agad-agad ako nagtungo papunta sa train na siya magdadala sa akin papunta sa baggage claim. Yun pa kasi yun sa kabilang building. Kaya naman ito lang talaga ang tanging way para marating. Looking forward na talaga akong makauwi kasi medyo pagod na ang aking binti. Medyo hindi kasi komportable sa eroplano. Hindi ko maituwid ang mga paa ko. At ang tanging alam ko lang ay tulog ako. Ramdam na ramdam ko na talaga ang antok. At siguradong pagdating sa bahay ay haro. At kinabukasan ay talagang babawi ako ng tulog. At sa loob ng wala pang 5 minuto ay nakarating na kami. At napansin ang poster nito ay talagang kasing pogi. Utoy, pagod lang yan. At bago kami makalabas dito ng immigration ay dadaan kami dito sa Smart Gate. Paalala, bawalan nakasalamin, nakamask at nakasombrero. At ang tangi kong hinihiling sa mga oras na yan ay sana mabilis makuha ang aking box. Dito lang kasi talaga madalas magtagal. At ayun nga, ang aking hinihiling ay hindi natupad. At sa tinagal-tagal ay hindi na nakuhanan ng camera. At ang nag-video ay nainip na. At dahil nga pinarada ko ang sasakyan sa aming office, ay no choice ako kundi mag-taxi pa uwi. At no choice din ako kundi bumayad ng hindi kakaunti. Magbayad ng mahal, pinahaba mo pa. At hindi na nga natagal ay nakarating na dito sa Satwa. At dyan na nga lang muna kaya talagang ako'y antok na. Salamat ulit sa pagsama. At muling magkita-kita sa susunod na kabanata. At baka ang page ay ma-follow pa ha. Paalam mga hold up. See you. Shoo!